Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday. Good Friday. Good yung vibes natin dito kasi nag-close na naman tayo ng berde sa market natin. So, ibig sabihin, marami na naman blue chips yung maganda yung galawan. Pero kanina umaga, so nag-retest tayo dito sa may gap area natin. No? Kasi bumagsak yung market natin noong umaga. Pero bumawin man siya for the whole trading day. So, makita natin mamaya yung chart ng market natin is maganda nga yung dalawang po niya. Okay, so good vibes. Pero bakit ganun? Meron tayong 1.97 billion na net foreign sales sa market. Parang kay Plus yata to eh. Kasi yung investor niya, binenta yung assets niya sa local. Local siguro yan, no? Ayan. Tingin ko sa kanya galing yung transaction na yan kasi siya yung nabalita na merong malakas na transaction for today's trading natin. Ayan. So, anyway, tingnan natin next week kung ano yung interpretation niya kasi nag-verde naman yung closing ni Plus natin. Okay, so overall picture, na-close tayo 5,997, 1.12% and makita mo dito, sobrang lakas ng index natin. Bakit kaya? So, di ba sabi natin nung nakaraan, baka kasi dahil na nakasuhan na yung mga ilang may issue, di ba? Si Alice Go, mayor yon, so nakasuhan na siya. Tapos, kanina, nabasa ko din si Saldico parang pinapares niya yata ni BBM. So may mga arrest na nagaganap na. Okay, so siguro interpretation market okay siya sa ating kasi 'di ba? Yung mga corrupt or may issue is unti-unti na nabibigyan ng linaw. So isa pa ring reason siguro bakit maganda yung market natin for today siguro kaya siya nagsiso din. Kung pansin nyo, yung Bitcoin, nag-crash pala siya. So nasa ilan na lang ba ngayon? 80 plus. 81 yata o 82K. So nagulat din ako, nakita ko puro drop sila ng 10% mahigit. So marami din ako nabasa, may mga na bankrupt na mga platforms sa crypto kasi ang laki ng ng wipe out sa Bitcoin. Ayan. So ingat muna yata tayo sa Bitcoin. Kakabili ko lang noong isang araw sa kanya. So tignan na lang natin kung makabawi pa siya, hopefully. Tapos sa global market, hindi rin maganda yung galaw ng US market kagabi. So namula sila ngayon para mix ulit yung galawan. European stocks, laglag din. So walang iba pupuntahan yung investor. And then sa Asia markets, puro laglag din po. Kaya nga maganda yung nangyari dito sa market natin eh. So si Hibin yata yung good luck charm sa atin kasi another siya halos magsiling ulit yung closing ni Hibin natin. So nag-up siya ng 48.65%. Tapos meron siyang 109K net foreign buy. So, all eyes kay Haven. Congrats. Laki na, no? So, laki na ng ginalaw niya. Tapos next, si IMI. Up din siya ng 4.56%. So, meron siyang 1.2 million net foreign sale. Si Ali, ayan, nagre-recover na. Pero bakit gano'n? 208.17 million net foreign sale. Hindi ba ampaw yung mga galaw natin? So, up siya ng 4.74%. Tapos si PhilWeb, nag-up din siya, 5.89%. So, breakout din to. And then, meron siya 8.64 million net foreign buy. San Miguel Corporation sa big caps. So, gumalaw siya. Ito yung pinakamataas eh. So, nag-up siya na 5.63%. Yung iba dito si Ali 4%, BPI 2%, Jollibee 2.4, Converge 3.58. Ayan. So maganda. Majority ng mga blues. And then si Plus nag-up din siya ng 1.31%. Kala ko negative yun sa mga ka-plus natin yung balita na nag-exit yung isang investor niya. So meron siyang 1.66 million net foreign buy si Plus natin. Okay? So, anyway, ewan ko, sa global markets, ang dami nilang problema ngayon. At least tayo, medyo bumabawi tayo dito sa mga halaga natin dito sa Philippine markets. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. Lamang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading committee natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So medyo mahina talaga yung network ko. So check mo na lang yung mga
post natin dito. So yung ating daily trending stocks, mga company reviews sa market, profit or loss, mga sample trades. So weekends na naman, aral na lang ulit tayo. Indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus basic learnings po sa market. And then sa crypto, naku, mukhang hindi matutuloy yung review natin. So para sa mga cryptos natin, check na lang po yung mga posts natin dito. Ayan. So very bad week para sa 2 weeks na, no? Napadrop yung ating cryptos. Ayan. Then follow mo din po ako dito sa ating Palavi Trader na Facebook account or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market. Check mo na lang po. And Twitter. Meron tayong summary ni, naglabas na ng summary si Philippine Stock Exchange. So, yun lang, duda ako dito. Kasi wala naman ako makita na maliban doon sa balita kay Plus, so meron tayo net foreign sale na 1.97 billion peso. Ayan. So ito yung galaw natin. O tinamaan si mining pala negative 1.29%. And then ang malakas ngayon is yung mga big caps. So holding firms 2.18%, followed by property, nag-up din siya ng 1.48%. Si finance, pangatlong araw na rin to na maganda yung galawan ng mga finance stocks natin. Okay? So ito yung nabasa ko kanina. So announce the issuance of arrest warrant na kay Representative Saldico and 17 others involved in anomalous flood control project. So yan na yan siguro inaantay ng market natin kahit pa paano. So at least may ma-arresto ng mga related dun sa flood control issues natin. Okay? So foreign funds sold, AUB, BDO, BPI, ASEN, Manila Water, SEC, CNPF, DNL, Emperador, IMI, AC, JTCAP, GGS, Ali, Philrich, MREITs, Globetel, Converge, ICT, STI, Bloom, Aldi, Pure Gold, Robinsons Retail, EPX, FNI, OGP, at saka CPX. So dito naman sa foreign funds bought, PSE, APF, Gen, FPH, Megawide, Aboites, EJ, Costco, Aritz, Crete, Meg, Apollo, dito Cebu, Mac, Plus, Web, SSI, at saka si Nickel. Ayan. So, Philippine stock rises 1.12%. So, very good. So, naging baliktad yung galaw, no? So, yung global markets pabagsak pero Philippine stocks bumabawi naman. So, ito yung mga winners natin. San Miguel ngayon ang una, 5.6%. Followed by Ali, 4.74%. And then si Converge, yan. Nasa low natin sa baba si Converge. 3.58%, AC 2.77%, SM 2.54%. So the rest, marami pa yung gumalaw na blue chips. So dito sa mga losers natin, may bagsak pero hindi naman ganun kalaki. So Pure Gold, so profit taking lang siguro, negative 1.95%. AGI, 1.44%, CBC, China Banking Corporation, negative 1.24%. Okay? So Bitcoin fell 5% intraday pero umabot tayo ng 10%. Kaya marami yung na-liquidate. Ayan. Kung naka 5x ka, yari, 50% ka agad. So tatanggalin ka agad ni Binance, kung meron ka pang Binance. So auto liquidation, di ba? Yung mga more than 50%. Okay? So ito yung pre-close market. So Ali nung una, 4%. Aboites, 3.4%. San Miguel, 2.96%. So Pure Gold, buti nakabawi si Pure Gold, negative 4.27% kanina. Nung umaga naman, Ali pa rin nung una, 3.99%. Aboites, 3.2% at saka San Miguel. Pure Gold talaga yung mainit for today's trading natin. Okay? So, ito yata yung kahapon 8 hours ago. So, top gainers, okay, kahapon yata to. Okay, hindi na yan. Tapos, sa Robinsons Retail expands share buyback anew with fresh 2 billion boost. Noon break. So, yan na yung kanina. DG Plus gains after early backer exits with 8.5 billion sale. Ayan. So, laki pala ng ano nyo, 8.5 billion. Pero ang naka-register 1.7 billion lang na net foreign sale. Ayan. Baka yung iba dyan, locals, no? Okay. So, alas 12. So, yan na yun kanina. The rout in crypto continued. Trading lower by as much as 5%. Pero 10% nga. Yung drop natin yan. US President Trump remove his 40% tariffs on Brazilian food products.
Former Senator Manny Villar is back in the money. Ayan. So, kasi yung kanyang Haven stocks lumilipad. So, SEC unveils biggest rate rule overhaul. Share buyback pa rin si Ali. Okay, Fruit, Meg, BRN at saka si Ali. Villar Lance rebounds 48%. Ito yung kahapon pero ngayon mas malaki pa, di ba? Okay? Ano ito yung kahapon. Tapos, okay, Asia, drop. Okay? So, yun yung mga galawan. So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo sa index. Ganda na itsura ng index natin. Hopefully, mag-over, overbought naman. Parang bounce mula doon sa malakas na drop. Kasi inaaresto na daw. Ayan. Meron ng, ewan ko kung justice ba tawag doon. Ayan. So, at least meron naman kukulong, di ba, kung merong arrest na ibibigay. Ayan. So, nag-breakout pa siya dito sa downtrend channel natin. Pero lower low pa rin naman siya. So, remains to be seen by next week kung makakabalik tayo ng 6,000, no? Ayun, may gap pala dito, oh. So, 6,000, no? Meron tayong maliit na gap. Hopefully, i-close natin to bago maganap ng higher low formation si PSE. So, ito pala yung parang double bottom niya, no? Maliit na double bottom, di masyadong obvious. Okay? So, syempre, kung tama nga, kung tama yung analysis natin, kung ang nag-cause ng drop natin is yung mga flood control and then na-arresto na sila. So, si Alice Go, example, di ba, sa mga corrupt officials. So, meron na siya, di ba, may verdict na. Ayan. So, hopefully, makabalik na rin yung cost ng drop ng markets natin. Ayan. So, and then, pansin nyo, karamihan ng mga gumalaw, syempre, maliban kay Heaven, mga blue chips yung karamihan na umakyat for today's trading natin. Okay? So ito po yung mga winners natin. Support pala. So yung gap na lang gagawin ko support area. No? Taas na natin, MA20. Pwede rin naman. So tanggalin ko to. Taas na natin siya. So tignan natin kung makabalik tayo dito sa range natin na to. Hopefully makabalik tayo dyan. Okay, so nag-close tayo 5,997. 1.12% pero may 1.97 billion na net foreign sell yung market natin. Okay, so Haven, yung nauna, 48.65, panalo yung mga So ating ko na nga lang yung ayan. So laki kasi eh. 'Di ba? Kung dito kayo ilalagay sa pinaka-drop niya, 142%, ayan, panalo. Ang laki ng volume niya, 14.97 billion. Ayan. Hopefully makabreak pa siya. Tapos yung iba pa, yung may volume na lang So web, ayan, pabalik na sa taas, 5.89%. Si San Miguel, 5% din siya. So breakout parang PLDT yung galaw ni San Miguel. Tapos si Ali, ayan, pabalik na. Okay, hopefully naka-bottom fish tayo. Tapos si IMI, breakout na pala, no? Ayan, clear sign na si IMI, so 4.56%. Si TAP, ganun din. Meron siyang konting pag-drop pero okay na rin. 3.92% up. Megawide 3.8. Ayan, pabalik na sila. Tapos si Converge 3.58. Ito na bottom pick natin si Converge. Tapos si BLL 3%. Oh, di ba? Dumiretso na yung breakout niya, tuloy na. Tapos sa Wilcon 2.6%. Okay? So marami pa yung na gainers. So sa losers naman, si Oldie bumagsak. Ayan. Yun lang, Ito lang nakakatakot, no? Kapag umakyat siya ng malakas and then malakas din yung drop. So, nag-drop siya minus 11.11%. Si Now, minus 8%. Nako, binenta na. Naglipatan kay even yung mga traders natin. Si Apollo, minus 5%. Downtrend na rin. Tapos si Pizza, minus 3%. And lastly, Birit. Nahirapan talaga si Birit. Minus 2.27%. Okay? So, balik tayo dito. And konting silip dito sa global markets natin. So, based dito sa galaw, parang siguro mapula pa rin dito mamaya. So, gusto niya mag-bounce kasi malakas yung drop kagabi. 2% sa Nasdaq. S&P Futures is 0.04. Verde, Dow Futures 0.34. And then Nasdaq, negative 0.17. Ayan. So, laglag, US kagabi, Europe, laglag. And makita mo din, bloody rin yung yung galawan dito sa Asian markets, pula. And syempre, lalo na dito sa crypto, nako.
Ayan, pwede kayo mag-average ngayon or antay muna natin mag-bounce yung mga cryptos natin. Lalaki oh, 10%, 15%. So liquidation talaga yan. Lalaki ng ano yan. 5x leverage, di ba? Yung iba, ilan ba yun? 100x leverage pa. Yari, di ba? May utang pa. Ayan, so Bitcoin, 82K na lang. May sinasabi sila na ano glitch daw sa mechanical glitch sa ano sa crypto pero anyway siguro mga whales yan nagbebenta. Ethereum 2.6K, XRP 1.8 na lang. So bargain na ulit. BNB 800, si Sol 125. Ang mahirap sa crypto, sabay-sabay no. Pag napagsaka wala pinipili yung ano yung crypto. So kahit mag-diversify ka dito, hindi pwede kasi lahat din, no? Laglag din siya. Yung iba, yung ano na lang, nagkakatalo, yung laglag niya. Pero kung nalaglag si Bitcoin, lahat laglag din siya. Okay? So, bloody red ang cryptos. Hopefully makabawi by weekends. And balik tayo dito. So, pag-usapan natin ng konti yung trending stocks. Okay, so umpisa natin kay Haven. So, kamot. Nagkakamot yung ano, yung mga lumabas dito kay Ibin natin. Kasi ang lakas ng ano niya, oh. Ang lakas ng bounce, no? So, yung sukat natin kanina, 140% na siya, di ba? 170 pa pala to dito sa bottom niya. Okay. So, nasa parang 50% Fibonacci na to, no? Tignan natin yung galaw ni Haven, ha? Meron pa bang iakyat to? Ayan. So, dito pa yung ano niya, 50% nasa 1,300. So, dito ko ilalagay yung ano, pinaka-resistance natin. And then, yun nga lang, pag Fibonacci ang gamit natin, baba yung support niya nandito sa 797. Ayan. So, anyway, binobomba naman si ABN ng volume. Makita mo dito, meron siyang 14.97 million na traded volume. So, with regards sa galawan niya, parang mataas ka agad to eh. So, maaga pa lang eh. Ayan. Maaga pa lang, binomba na siya. Pero nag-ano pa siya, nag-post siya ng mga 9, tanda ko pala, mga 9% yata yung unang big was nito eh. And then, sumipa na kaagad si ano, ayaw na magpasakay ng iba. Ayan. So, binomba na nila, sinagad na sa hollow ceiling si ano, si Eben natin. Okay. So, mukhang maganda yata yung prospect pa ni ano, Eben natin. Malayo pa yung ano 50% Fibonacci niya nasa 1,300. So, nag-close tayo ng 1,100. So, 48.65% and 109K net foreign buy. Ayan. So, mukhang nahimasmasan na yung mga traders natin kay Haven. Pero syempre, ang tanong pa rin yan, kaya medyo takot din tayo kay Haven is ano na yung ano, valuation niya. So, di ba kasi pinapa-revaluate ni SEC, PSE o SEC yung kanyang mga assets. So, dinisqualify niya yung isang ano, di ba? Appraiser ni ano ni Haven o rather nitong si mga bilyar stocks natin. Okay? So, hopefully meron pa para sa mga traders. Next, IMI. So, ganda din ng recovery ni IMI. Ayun, no? Laki na rin yung sipa niya, no? So, nakalabas. So, meron siyang clear sign above na dito. O, nandun na pala sa pinag-uusapan natin last time, malapit na, di ba? Tres. So, kung makalampas tayo dyan, 3.3. So, ilagay ko lang muna dito. May konti siya resistance and then total yung galaw niya is mga ganyan. 4-5% na galawan. So, hopefully, makarating siya until dito sa next na resistance. Kasi tres na yung kasunod, di ba? So, 3.21 naman siya. Support level natin, nandito sa MA9 or dito sa 2.64. Hindi pa siya sinagad, oh. Baka pwede pa si IMI may sipa pa, no? For the next week sa trading natin. Okay? So, bullish yung indicators, uptrend yung RSI, and nag-close din ng uptrend yung MACD formation natin. So 2.98, 4.56% up, and 1.2 million net foreign buy. So catalyst is yung magandang earnings niya, 1,000%. So after siya magbenta ng assets, so yun siguro nakatulong sa earnings nitong si IMI. Okay, next. Sa mga mahilig sa blue chips, Ali. Okay, so ayos. Gumagana na yung ano yung buyback, share buyback ni ano ni Ali kasi last time kahit buyback siya ng buyback, hindi siya gumagalaw ayan. So medyo clear na yung ano
yung breakout na hinahanap natin kahapon kasi nag-breakout na siya dito sa MA20. Hopefully, continuous na yung reversal niya kasi fundamentally okay naman siya. So, tingin-tingin tayo next week. Dito ko na ilalagay sa 22.88. Kasi parang ano to eh, dire-diretso kasi to eh. So, kung magbalikan din yung volume niya, kaya-kaya niya isipa dito sa 22.88 and then hopefully makabalik siya above ng MA100. Ayan. So, hindi kaya mag-pullback na si PSC by next week. Sa tingin mo. Ayan. So, nag-close tayo ng 21 pesos, 4.74%. Hindi na siguro kasi inuhuli na yung mga ano eh. Ayan, 4.74% and then 208 million net foreign sell. Okay? So, hopefully, meron pa siya mga share buyback para makabawi yung price action kasi bumabalik na yung sentiment. Pero foreigner-wise, wala pa rin, no? Hindi pa rin ganun ka-appetite yung mga foreigners dito sa market. Pero nagbo-bottom fish yung mga locals natin. Okay? Next, PhilWeb. Taas na rin ang ginalaw na ito So, gusto mag-breakout ulit ni PhilWeb. So, ngayon, mariretest natin by next week dito sa around 5.3. Ayan. Nag-ano siya tuloy, no? Uptrend. Malaking uptrend channel yung galawan ni PhilWeb. Pero earnings-wise, di ba, wala naman siya. Lugi pa nga. Ayan. So, anyway, price action pa rin, panalo. So, hindi pa naman siya overbought. Papunta pa lang sa overbought condition and then makita mo dito yung ating RSI is uptrend. So solid yung galawan ng mga indicators, uptrend yung MACD and then uptrend din yung RSI natin. Okay? So nag-close siya 5 pesos. Okay, magre-retest na next week. So 5.89% up and 8.64 million net foreign buy. Okay? So web, si SMC, pero bago tayo pumunta kay SMC, kasi kaparehas niya ng galawan si PLDT. Ayan. Mas maaga nag-recover si no, PLDT. Ayan. So dahan-dahan umakyat and then ngayon, ayan, overbought na pala si San Miguel. So pero tuloy-tuloy yung breakout niya. So currently, hindi kayo mauntog na to by next week. So 77 pesos yung pinakamalapit na resistance po niya. Medyo malapit na rin siguro mag-pullback si San Miguel Corporation natin. Okay? Overbought na. So 75 pesos yung closing, 5.63% up, 1.13 million net foreign buy, malayo yung support, nasa 71.8. And then lastly, yung paborito natin, si Plus. So hindi siya masyadong malakas umalaw. So nandun lang sa may pabitin pa, ayaw mag-breakout ni Plus natin. So anyway, sideways. And nag-stick naman siya above ng MA100. Kaya lang mahirap hanapin, no? Yung galaw niya, hindi natin makita. Ina-assume ko lang babalik siya sa mga dito sa mga gap areas natin. Pero siguro 30 muna, no? Bago yung resistance dito sa 34. O mali mo, baka by next week, negative yung interpretation dun sa lumabas na investor sa kanya. Anyway, for today, okay siya. So, nag-close 27.05 and 1.31%. Okay? So, net foreign by 1.66 million. Okay? So, yun na lang muna. Good vibes naman tayo for the week. Pinagbigyan tayo ni PSE kahit na yung global market. Pangit din po yung kanilang galawan. So, hopefully, meron pa ulit bounce kasi nahuli na, hinuhuli na. Ayan, yung mga flood control involved sa corruption. Okay po, so enjoy the weekends. Baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or join ka sa group natin. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide, sali ka lang po sa group natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.